Pag pinukol nyo si Inday Sara, pinupukol din nyo ang kanyang ulo na si PBBM. Parang hindi nila nare-realize yun na package deal itong Uniteam Kaya nga Uniteam ang inilek Sino bang nagpapagulo sa Uniteam? Wala namang nagsisira. Kayo-kayo lang din naman. Yung mga hindi nabigyan ng posisyon, yung mga makapili dyan. Buo pa rin naman ang mga suporta namin sa Duterte at Marcos. At naman po, ang presidente at ang vice-presidente ay bumaba. Bagamat mas malaking binaba ni VP Sara. Bakit? Kasi kasapi siya na administrasyon. Siyempre, yung pagbaba ng trust at approval rating ng presidente, dala-dala rin ni Inday Sara. At siyempre, hindi naman natin makakaila na yung mga pagbato laban kay Inday Sara na mga hindi makaantay na eleksyon ay nakaapekto rin. Pero naniniwala naman ako na ang pagkakamali ng mga bumabato kay Inday Sara, napakatagal pa ng eleksyon. Kahit anong mangyari, makakabawit pa si Inday Sara dahil meron pa siyang mahigit kumulang 4.5 taon para makabawi. No? Pero ganun pa man bagamat bumaba nga ang lahat, hindi lang naman po si Inday Sara, pati po si Presidente PBBM, si Vice President Inday Sara pa rin ang may pinakamataas na approval at trust rating sa lahat ng mga namumuno sa ating bayan. So dun sa mga pinupukol ang VP Sara, well, bahagi lang po kayo nagtagumpay, pero bagsak din si PBBM. Ang hindi kasi naintindihan ng mga pumupukol kay Inday Sara, unang-una, talaga naman pong nagbigay si Inday Sara nung huling eleksyon at talagang pinili na lang niya na suportahan si PBBM bilang isang presidente. Pangalawa, dahil mas mataas ang boto ni Inday Sara kaysa kay PBBM, ano ibig sabihin nun? Dinala rin ni VP Sara si PBBM sa pagkapanalo. Kaya pag pinukol nyo si Inday Sara, pinupukol din nyo ang kanyang ulo na si PBBM. Parang hindi nila nare-realize yun na package deal itong Uniteam Kaya nga Uniteam ang inilek Kaya kapag ikaw ay pinukol mo yung isa, apektado rin yung isa. Pero siyempre, dahil mahirap ang buhay at inamin naman talaga yan ni PBBM, kaya rin bumagsak ang resulta, ang trust at approval rating ni PBBM. At siyempre, kasama rin niya yung kanyang kapartner. Kaya nga po ako, nananawagan ako. Matagal pa pong eleksyon. Huwag po natin sirain yung pagkakaisa dahil yun yung ating mensahe ng eleksyon. Hello! Ako po umakyat sa kaparehong entablado from north to south ng Philippines. Anong sinabi natin? Ang sinabi natin, kinakailangan magkaisa para malutas ang lahat ng problema. Bakit niyo po sinisira ang pagkakaisa dahil sa inyong ambisyon lamang? Huwag naman po. Itong gera po ng Israel, nung huli po nagkagera dyan sa Israel, yung 6-day war na tinatawag, nagkaroon po tayo ng rationing ng gasolina. Naalala ko pa po yun, batang-bata ako. Ganyan po ang po pwedeng mangyari muli. Kaya importante yung pagkakaisa, hindi na po pagwatak-watak. At kung yan po ay estratehiya para malihis ang issue ng nagtataasan ng presyo, wag naman po dahil mas magkakaroon tayo ng solusyon kung nagkakasama-sama yung dalawang ulo. Ngayon lang po tayo sa matagal na panahon na nagkaroon ng parehong ulo. Ang huling pagkakataon po ay yung panahon ni GMA at ni Noli Boy de Castro. 12 anyos po ang lumipas na bago tayo nagkaroon ng nagkakaisang ulo. Pagsamantalahan na po natin yan para tayo magkaisa. Isang tabi muna ang ambisyon. O kung hindi po ambisyon, isang tabi muna yung tampo na dahilan para pukulin ang ating Vice President na Duterte. Wala pong mabuting idudulot ang pagwatak-watak sa panahon na ang daming pagsubok. Kung tunay kayo nagmamahal sa bahayan, gagawa pa kayo ng hakbang para lalong mapalakas ang samahan. At ang aking panawagan, PBBM, naniniwala po ako na talagang sincero kayo na nanawagan kayo sa pagkakaisa. Bakit naman sa buong sambayanan ang hiniling ninyo pagkakaisa? Bakit hindi nyo masabihin ngayon ang sarili nyong kaanak na importante yung pagkakaisa? Ayaw ko pong maniwala na pangampanya lang sinabi nyo nang nagtawag kayo para sa pagkakaisa. Ngayon po, sabihan nyo lang siya na kinakailangan ng pagkakaisa. Dahil napakadami pong pagsubok na dinadaanan ng bansa. Nananawagan po ako. Ako po ay humbly beseeching you. Nakakabingi po ang inyong katahimikan. At habang kayo po'y tahimik, nagkakawatak-watak po tayo. Sana po bigyan ng remedyo sa lalong mabilis na panahon. Alam mo, paninindigan naman ni VP Sara, hindi naman siya tatakbo ng midterm election.
At hindi pa nga siya sigurado kung tatakbo siya ng presidente. Dahil parang gusto na lang niya manahimik, no? Tignan niyo naman ang mga pangyayari, no? Nagbigay na nga, nangampanya na nga, tapos ito pang mangyayari. At ang pumupukol pa sa kanya, yung akalain niyang napakalapit niyang kaibigan na talagang nagpakilala sa kanya mula norte hanggang south bilang kandidato, bilang vice president. Siyempre masakit yon. Hindi niya tinatago yon. Masakit. At siyempre, kaya naman siya nagbigay na dahil nga doon sa panawagan ng pagkakaisa. Ngayon, yung mga malapit pang akala niyang mga kaalyado ang nagsisimula ng pagkawatak-watak. Malungkot po. Malungkot talaga yan. Ang tagal pa kasi ng 2028. Bakit yung iba nagmamadali na? Diyos ko, 2 years ago pa lang. 2 years pa lang nanalo yung vice president at presidente. Bakit nagmamadali yung ibang mangampanya at magpabango sa taong bayan? Ano to? Diyos ko naman, tuparin muna yung mga pinangako ng eleksyon. No? Hindi pa nga natutupad. Ngayon nangangampanya na kayo. Diyos ko naman, yung mga atat na atat dyan para tumakbo sa 2028. Ay pues, malamang sa ginagawa nyo, hindi na kayo manalo. Unahin nyo muna yung trabaho nyo. Pagkakaisa nga huwag nyo sirain, unity. At tingin ko wala ng power, wala ng magic ang Duterte. Sa tingin ko lang po wala na. Talagang, ewan ko, nagbago na ang paningin ng tao kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na yung kanyang magic, wala na yung kanyang power, wala na kanyang busilak na salita. Nasira kasi. Kasi minsan kasi yung salita natin, bawas-bawas, natawag ito, preno-preno din. Kaya ayan, doon din nag-uumpisa. At kung paano mo sirain yung pagkatao mo dahil sa isang salita lang. So yung magic, nawala na. Hindi rin ako naniniwala na may hidwaan si BP Sara at si PBBM. Dahil ang tao, sino lang ba yung nagsasalita ng mga ganyan-ganyan? Sino ba lang bang naninira? Siyempre, yung ayaw kay Marcos. Yung ibang atat na atat sa 2028, yun lang naman. Ay, nako. Basta dyan, unity team, pagkakaisa, pagbabago. Ano bang gusto nyo? Bumalik tayo ulit sa dilaw, sa pink. Pagbabago nga Baguhin na natin sistema ng buhay natin. Baguhin na natin sistema ng pamamalakad ng bansang Pilipinas. Ayun, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po.